Jesus Sananda, isang autobiography. Sananda Jesus, sali ni Catherine E. May. Nais kong ikwento ang aking buhay bilang si Jesus. Ako si Sananda Kumara. Ito ang aking pangalang espiritual, ang aking pangalan ng kaluluwa. Pagdating ko sa lupa, pinigyan ako ng pangalang Yahshua Ben Joseph. Ngunit ang mga nakakilala sa akin noong bata pa ako ay tinawag akong Emmanuel. Sasabihin ko sa iyo ang maraming bagay na hindi sang-ayon sa kwento ng aking buhay tulad ng sinabi sa Biblia. Ang ilan sa mga pagwawasto na ito ay naipublish sa aking bagong banal na kasulatan na transcripting para sa akin ng aming pinagkakatiwalaang eskrito, si Catherine, na sumang-ayon na dalhin ang mga mensaheng ito at ipakita sa mundo hanggang sa makarating ako sa iyo ng personal. At tuturuan natin silang magkasama. Ang ilan sa mga pangunahing impormasyon ay lilitaw din sa kanyang libro na Sino ang Kailangan ng Liwanag. Gayunpaman, makukumpleto ko na ang kwento sa pamamagitan ng pagsulat ng aking sariling talambuhay. Ginagawa ko ito hindi dahil nagmamalasakit ako sa kung kilala ako ng mga tao o hindi, ngunit dahil sa mga implikasyon na taglay nito sa aking mga aral. Nais kong magdala ng kawastuhan at kalinawan tungkol sa mensahe na inilaan kong dalhin sa planet Earth. At tila ngayon ay isang magandang panahon upang gawin iyon. Susubukan kong bigyan ka ng larawan ng mga pangunahing elemento ng aking buhay. At makikipag-ugnay ako ng saglit sa aking mga pangunahing paniniwala na mas simple at pare-pareho kaysa sa mga kwento sa Biblia na nais mong paniwalaan. Dumating ako upang sabihin ang tungkol sa aking pag-ibig sa Diyos, sa mga kababalaghan ng paglikha ng Diyos, at upang turuan na ang pag-ibig ang totoong mahalaga sa buhay. Wala nang iba. Ipinanganak ako sa aking ina, si Mary, sa Tagsibol, hindi noong ika-25 ng Disyembre. Totoo na siya ay isang dalaga, at sinabi sa kanya ni Arkanghel Gabriel na magkakaroon siya ng isang anak na direktang ipinadala mula sa Diyos. Ang lakas ng ina at ama na tagapaglikha ay mapagkukunan para sa pagbuo ng katawan ng tao, na nilikha sa sinapupunan ng aking ina. Kaya't totoo, ang katawan ng sanggol ay hindi ipinaglihi sa karaniwang pamamaraan. Si Joseph, na naging totoong ama ng anak na naparito ako, ay isang mabuting tao na may dakilang pananampalataya at tinanggap ang responsibilidad para sa pangangalaga sa akin at sa mga bata na darating mamaya sa aming pinagpalang pamilya. Hindi totoo na ako ay pinanganak sa isang sabsaban o na ang aking mga magulang ay mahirap. Si Jose ay isang masaganang magsasaka at napapalikiran kami ng malapit na pamilya at mga kaibigan. Namuhay kami ng komportable at nabigyan ng magandang edukasyon. Mayroon akong isang kapatid na lalaki, si James, at isang kapatid na babae, si Martha. Maya-maya sinundan kami ng isang batang kapatid na tinawag naming Simon. Napapaligiran din ako ng mga malapit na pinsan, tita, at tiyuhin na namamahala sa aming paglago at kagalingan at kinalugod ang aming kumpanya. Ang isa sa aking pinakamalapit na kaibigan at kamag-aral ay si Mary Magdalene. Siya ang pag-ibig ng aking buhay mula sa aming mga unang araw. Ngayon, mahalaga para sa inyong lahat na malaman ang tungkol sa pagbuo ng aking pagkakakilanlan, sapagkat ito ay magsasabi sa iyo ng maraming tungkol sa napakalaking pag-ibig na naramdaman ng Diyos para sa sangkatauhan. At bibigyan ka nito ng isang sulyap sa mga pagkana at plano ng kumpanya ng langit. Ang tao ay nabuhay na kilala mo bilang Jesus Christ ay pinano ng mabuti bago ito nangyari. Ito ay sadyang dinisenyo kasama ang pag-intindi ng pansin na ang gayong buhay ay magdudulot ng napakalaking pagbabago at sana ay isang bago pag-unawa sa tunay na daan ng Diyos. Ito ay nilaan upang taasan ang kamalayan ng populasyon ng planet Earth, na kung saan ay nabuo sa pakikibaka laban sa kadiliman. Ang planet Earth ay halos napuno ng alon ng pagsalakay sa madilim na nagkatawang tao at nagmonopolyo sa kapangyarihan at kayamanan sa planeta. Tulad ng patuloy nilang ginagawa hanggang sa nakaraang taon nang ang mga Galactic Council ay sa wakas ay makakatulong sa ang tao sa isang mas direktang paraan. Sa oras na ito ay dumating higit 2,000 taon na ang nakakalipas. Ito ay may hangarin simulan ang proseso ng asensyon upang simulan ang bagong gintong panahon. Alam namin na ito ay isang mahirap na hamon at nais namin tiyakin ang aming tagumpay sa pamamagitan ng paglikha ng sitwasyon na mag-alok ng pinakamahusay na pagkakataon ng tagumpay.
Napagpasyahan na ang magkatawang tao ako bilang kaluluwa na sasali sa sanggol na si Yeshua. Dahil tila napakahirap, isang gawain para sa isang nag-iisang kaluluwa upang magawa, iminungkahi na lumikha kami ng isang mas malakas na nilalang sa pamamagitan ng pagsali ng mga pwersa sa isa pang kaluluwa o marahil sa dalawang iba pang kaluluwa na pagsasama-samahin upang maging isa sa buhay. Ito ang nilikha nating nakapagsunduan namin. Sasamahan ako sa katawan ni Yeshua ng aking mahal na kapatid at kapwa Starcy, ang kilala mo bilang si Saint Germain, isang sinaunang kaluluwa ng angkan ng Kumara, tulad ko. Sumali kami noon sa isa sa kilala mo bilang El Moria, na ang pagkakakilanlan ay hindi pa ganap na isinawalat hanggang sa mga araw na ito. Ang El Moria ay sa totoo lang aking mahal at pinagkakatiwalaang kapatid na tinatawag mong Ashtar. Napakasarap ng aming pakiramdam sa aming pag-ibig at pagtitiwala sa isa't isa na tiniyak namin ng kaalaman na kahit na ang magiging nangungunang kaluluwa at tatanggapin ang responsibilidad at maging pangalan kung saan makilala ang katauhan ni Jesus. Ito ay isang malaking aliw sa akin na malaman na suportado ako. Ang aming pag-asa ay magdala ng liwanag at pag-ibig sa lahat. Plano din na si Mary Magdalene, na aking magiging habang buhay na kapareha at asawa, ay magkakatawang taon ng aking twin soul. Ang aming matinding pag-ibig at apit para sa isa't isa tulad ng twin flames na magpapahintulot sa pinakamatibay na posibleng bono at magbibigay ng balanse na kinakailangan upang lumikha ng isang pantay na makapangyarihang kasosyo sa babae. Mahalaga ito sa ina o itay na lumikha na sang-ayon sa mga Galactic Council na ang enerhiya ng babae ay ganap na kinakatawan din. Ang ina o amang Diyos, ang aming mapagmahal na pinagmulan at tagalikha ay malapit na kasangkot sa bawat hakbang. Pinangangasiwaan nila ang proyekto na ito na ibalik ang kamalayan ni Kristo sa kanilang minamahal na inang lupa at nang naghihirap niyang sangkatauhan. Kaya't nakikita mo, walang mga pagkakataon at walang aksidente sa pagpaplano ng mga kaganapan ng napiling iladlad ng iyong planeta. Ang lahat ay maingat na binalak, bagaman ang malayang pagpasya sa lupa ay hindi palaging pinapayagan para sa perpektong mahuhulaan na pagpapatupad ng aming mga plano. Sa kasong ito, tumagal ng higit sa 2,000 taon para sa aming maingat na inilatag na plano upang mabunga. Ang aking pagkabata at edukasyon ay isang masayang oras. Isang oras ng paghahanda at pagpapalawak para sa kailangan kong maging sanay sa karanasan sa pakikipagsamahan sa isang katawan na may 2 iba pang mga intelektual. Nakahulog kami sa isa't isa tulad ng dati naming ginagawa. Ang aking memorya ng aking pinagmulan at aking misyon ay hindi kumpleto sa simula. Ngunit naging mas malinaw ito sa aking paglaki. Nag-aral at naglakbay ako, ngunit laging bumalik sa aking pamilya at sa aking Maria. Naramdaman ko ang gayong pag-ibig sa aking pamilya at para sa aking minamahal na si Maria, na ang aming kapalaran na magkasama ay ganap na malinaw. Kinasal kami sa isang masayang pagtiriwang sa dibdib ng aming pamilya sa Nazareth, at nagsimula ang aming buhay na magkasama. Kami ay nakatuon sa aming pamilya at sa bawat isa at nakatuon sa pagdala ng liwanag at katotohanan sa ating mundo. Sinamahan ako ni Mary sa ilan sa aking mga paglalakbay sa iba pang mga bayan at ang aming tahanan ay naging isang lugar ng pagtitipon para sa pag-uusap. Hindi ko inisip ang aking sarili bilang isang guro o lektor. Nasimple kong ibinahagi ang malalim na pag-ibig na nadama ko para sa Diyos at sa tao. Alam ko ang matinding paggalang at pagmamahal ng aming Ama o Ina na Diyos at ng mga umakyat na masters na maging kaibigan ko at guro sa mga eons bago ang aking paglalakbay bilang Jesus. Talagang natitiyak ko na ang representasyon ng Diyos bilang isang galit at maparusahan na hukom ay lubos na mali. Alam ko rin na walang impyerno, walang apoy at asupre at walang totoong Lucifer o Satanas. Nais kong dalhin ang mensahe ng pag-ibig at kapatawaran sa lahat ng nakakasalamuha ko.
Ngunit maaga pa lamang ay naramdaman ko ang tintinang reaksyon mula sa sinumang malapit sa isang posisyon o kapangyarihan o impluwensya sa iba. Ang kanilang pagtutol sa aking kwento ng pag-ibig ay malinaw, mapilit, at batay sa takot na mawala ang isang bagay na sa palagay nila ay hindi nila mapakawalan. Ang negativity na ito ay hindi limitado sa mga relihiyosong pinuno ng aking sariling pananampalataya, na hindi madaling talikuran ang kanilang imahe ng isang galit at mapaghiganti na Diyos. Sa halip, ang pagtutol ng pagiging negatibo na makasalamuha ko ay tumawid sa mga hangganan ng relihiyon at filosopiko. At kung minsan, ay nagmula ito sa hindi nasahang mga pagkukunan. Lalo kong ibinahagi ang aking mensahe, mas nagsimula akong makita na ang mga tao sa anumang posisyon ng otoridad ay kinakatakutan nito dahil ang mensahe ay nagbigay ng inspirasyon sa personal na kalayaan at independenteng pag-iisip sa isang paraan na hinahamon ang lahat ng mga uri ng pagkontrol ng otoridad. Ang mga tao ay nagsimulang dumapo sa mga pagtitipon, lalo na nang dalhin ko ang makapangyarihan ng Ama o Inang Diyos upang paggalangin ang mga pagilingin ng may sakit, paginhawain ng mga nararamdaman na wala sa kaisipang magtapos sa buhay nang wala ng pag-asa o pag-unawa sa kanilang lugar na sansinukob. Napakarami ang nabighani at guminhawa nang marinig ang aking mga paninindigan na oo, may kabilang buhay. May posibilidad na muling magkatawang tao at ang Diyos ay pag-ibig. Oo, napag-usapan ko ang tungkol sa aking sariling mga alaala ng buhay. Sa mas mataas na sukat, kung saan lahat ng buhay ay ginagabayan ng universal laws. Kung saan naghari ang kapayapaan at kung saan ang isang tao ay maaring malaman ng lumikha ng kanilang sariling mga saloobin at hangarin. Sa mas mataas na sukat, ang pag-aaral ay nagpapatuloy sa pinakamalawak at walang limitasyon mga paraan, at ang mga misteryo ng espasyo at oras ay madaling maunawaan. Ang mga anghel ay totoong totoo, at ang mga kaluluwa ay maaring magpatawad para sa lahat ng mga paglabag sa buhay at maaring matulungan upang malaman ang isang mas mataas na antas ng pag-unawa kasama ang isang higit na malapit sa Diyos. Tinuro ko rin ang responsibilidad natin bilang matatalinong nilalang na igalang at hawakan ang ating pinagpalang ina na lupa, si Terra, na nagbibigay ng lahat ng nagpapalaki sa kanyang dibdib. Ang mga tao, hayop, lahat ng mga nilalang, halaman at sagradong lugar sa kanyang ibabaw ay nararapat sa ating proteksyon at respeto sapagkat ang mga ito ay pagpapahayag ng Diyos tulad natin. Hindi ako kumain ng karne, ni hinimok ko ang pagpapalaki at pagpatay ng anumang uri ng hayop para sa pagkain. Sa pansin sa mga partikular na pangangailangan ng mga katutubong halaman sa tuyong klima ng Mediteraneo kung saan kami naninirahan. Ang paglilinang ng mga prutas at gulay ay nagbibigay ng isang sagana sapat para sa lahat. Ito ang aking mga simpleng turo at nakausap ko ang lahat na makikinig tungkol sa kalulwatihan ng buhay kapag ang pag-ibig ay higit sa lahat. Siyempre, direktang sumasalungat ito sa mga mananakop na Romano na ang sibilisasyon para sa lahat ay kailanman, kahit kalamangan sa kultura, ay matatag na itinatag sa giyera at pananakop. Sa gayon, ang aking mensahe ng pag-ibig, habang nagtataas ng pag-asa at umaaliw sa marami, ay nakikipaglaban sa akin sa mga otoridad sa buong rehiyon. Ang aking mga kaibigan at mag-aaral naman ay nagturo ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos saan man sila magpunta. Paminsan-minsan, kumukuha sila sa mga tala at naitala ni Mary Magdalene ang ilan sa aming mga turo sa isang mas formal na paraan sa kanyang kaaya-aya, malinaw na wika. Ang mga sulatin na iyon ay halos nakatago, pinago o muling isinalin upang mapakita ang isang ganap na magkaibang pananaw. Isa na nagbubunga ng takot, kagustuhan at pakiramdam ng pagkakaroon ng karapatan. Nilarawan ng inang lupa bilang isang puwersa na dapat masakop at ang pag-ibig ng Diyos ay may kulay ng paghamak at kayabangan. Ang aming simple at direktang Aramaic ay napilipit sa mga siksik at baluktot na mga talinhaga. Masaya ako sa paggamit ng mga talinhaga upang magbigay ng punto
Ngunit kung saan ako nakako, ang aking mga paliwanag para sa mga halimbawang ibinigay ko ay maiiwan. At ang resulta ay naging isang malabo at magkasalungat na bersyon ng kung ano talaga ang sinabi ko. Ito ang aking dahilan para sa pagbibigay ng mga mensaheng ito sa mundo sa oras na ito, upang matulungan ang mga nakaramdam ng katotohanan ng aking mensahe na natagpuan ng daan pabalik sa simpleng kasiyahan ng pag-alam kung sino ka, saan ka nagmula at tungkol saan talaga ang buhay. Sa buong universo, umuunlad ang buhay. Hindi tayo nag-iisa. At hindi rin tayo ang pinaka-advanced na sibilisasyon. Malayo rito. Ang aming mga kapatid mula sa mga bituin ay narito sa kalangitan, sa itaas mo, ng tiyagang naghihintay na tulungan ka sa pinakamahalagang pagsisikap na makilahok ang isang nilalang, ang pag-akyat ng buong populasyon ng planeta. Sa pag-angat ng lahat ng mga kaluluwa sa mas mataas na sukat, makakaranas din tayo ng pag-angat ng mga enerhiya sa buong multi-universe, sapagkat ito ay isang universal at isang multidimensional na proseso. Ito ang kapalaran, ang panloob na panhimok ng lahat ng mga form ng buhay, ang ebolusyon na ito sa mas mataas na mga sukat. At ikaw ay bahagi ng prosesong iyon, bawat isa sa iyo. Ngayon, dapat kong balikan ang kwentong ipinangako sa iyo, ang kwento ng aking buhay. Patuloy kaming nakatira ni Mary at nagturo malapit sa aming tahanan. Sa panahong iyon, mayroon kaming 2 anak, isang lalaki at isang babae, at namuhay ng isang halos idyllic bilang isang pamilya ay maaaring maranasan sa isang panahon. Nagkaroon kami ng isang medyo masaganang sakahan ng pamilya. Hindi ako karpintero, ako ay isang magsasaka. Ito ay isang mas simpleng oras at bukas kami ay suportado ng aming pamilya at ng aming komunidad upang ako ay makapaglakbay, makagawa ng aming gawaing pagpapagaling at magpatuloy na may kalat ang aming mensahe sa buong tinatawag na gitnang silangan at higit pa. Masiglang tinanggap ako ng aming mga minamahal na kaibigan. Inalagaan kami at ang aming mga anak ng buong pagmamahal at ginawang posible para maibahagi ko ang aming mensahe ng malawak. Ako ay ganap na nakatuon sa aking minamahal na si Maria, ang aking mahal, aking inspirasyon at ang sentro ng aking buhay. Tulad ko pa rin, nananatili kaming twin soul, kahit na magpatuloy kaming sa aming mahabang relasyon sa planet Earth at sa kanyang minamahal na sangkatauhan. Parehas kaming nagkatawang tao mula noon. At siya ay nasa isang katawan ngayon, tulad ng karamihan sa inyong mga ascended masters, lalo na ang mga babaeng katapat na narito upang simulan ang Age of the Feminine. Pinapainit ang aking puso na ibahagi sa iyo dito, tulad ng mayroon ako sa iba pang mga mensahe, na ang aking twin soul ay si Catherine. Mahalagang isama ang impormasyong ito sapagkat hindi lamang siya ang sentro ng aking sariling puso. Sa buhay na ito ay dinadala at isinasakatuparan niya ang mga enerhiyang Kristo, tulad ng ginawa ko sa buhay ni Jesus, para sa aming dalawa at para sa aming lahat. Si Catherine ay nagdala ng mga code na natutupad ang lahat ng itinakda sa ating paggalaw noong una. Karamihan sa kanyang trabaho ay kailangang panatilihing tahimik hanggang sa tamang oras na ngayon. Ang aming focus ay manatiling pinag-isa sa paglaya, paggaling, pag-akyat ng daigdig at lahat sa kanya. Hindi sa aming kwento ay ibinahagi sa pamamagitan ng ina Diyos sa adenum na ibinigay niya kay Catherine na kasama rito ng bagong banal na kasulatan. Pamilyar kayong lahat sa hinihinalang pagtatapos ng aking buhay. Kung ang mga puwersa ng kadiliman sa loob ng pamayanan ng mga Hudyo at ng pamamahala ng Roman ay nakahanay upang pag-usigin ako bilang isang taksil na manggugulo. Inilabas nila ang warrant para sa pag-aresto sa akin. Naalerto ako at maliwanag na hindi maiiwasang mangyayari. Gawin akong isang halimbawa upang mapatay ang lumalaking foment laban sa mapang-api na pamamahala ng Roman. Pinagsama ko ang aking mahal na pamilya. Hindi ko sila tinawag ng mga disipulo. Sila ang aking matalik na kaibigan at kapwa manlalakbay.
Ang aking pinagkakatiwalaang mga kasama, wala nang mas matapat o nakatuon kaysa sa pinakamamahal kong kapatid, si Judas, na tinatawag mo sa kanya. Tinawag ko siya sa aking tabi upang kausapin ang tungkol sa nalalapit na kumprontasyon sa mga sundalong Romano. Pinakiusapan ko siya, puntahan at sabihin sa kanila ang aking kinaroroonan upang maiwasan ang isang paghahanap at pagsamsam na suntukan na maglalagay sa panganib sa aking buong pamilya. Natupad niya ang aking kahilingan ng matapat, tulad ng alam kong gagawin niya, sapagkat siya ang nagkakatawang kaluluwa ng liwanag na si Arkanghel Gabriel, ang anak ng aking minamahal na kapatid na tinatawag mong Saint Germain ngayon. Ang aking mahal at matatag na kapatid, si Arkanghel Gabriel ay si Judas, at siya ang tumanggap sa papel na Lucifer. Siya ay hindi kailanman nahulog mula sa liwanag, ni hindi man niya pinutol ang kanyang koneksyon sa ating ina o ama na Diyos. Siya at ang tagadala ng liwanag ng Diyos tulad ng kinakatawan ng kanyang pangalan. Hindi siya noon o meron pa siyang anumang totoong pagkakakilanlan bilang pantasya na pag-iisip na likha ng mga madilim na tinatawag na Satanas. Walang suhol o pagtataksil. Mahal niya ako noon tulad ng ginagawa niya ngayon, nang walang pag-atubili. At nangyari na naabutan ako. Pinigyan ng isang maikling pre-judge trial sa kamay ng otokratikong si Poncio Pilato at tinala upang itali at ipinako sa mga spike, hindi sa isang krus, ngunit sa isang malaking puno. Hindi ako nabigyan ng karangalan na maipako sa krus, salungat sa nagawa pang kasaysayan. Sa pangkalahatan ay naisave ito para sa mayaman at mahalagang tao, at nadagdagan nito ang aking katanyagan. Ngayon, ay makikilala ko ang isang bahagi ng kwento na naging mahirap para sa akin na pag-usapan. Dinakip din ng mga sundalo ang aking Maria, at siya ay dumanas ng parehong kapalaran tulad ng sa akin. Pareho kaming hindi seremonya na saksak sa puso. Ang buong posisyon at pagpapatupad ay nagdala ng kaunting drama o pageantry ng bersyong Hollywood. Ito ay isang matinding pagpapakita ng kalupitan at hilaw na pang-abuso sa kapangyarihan. Nakatali kami sa puno. Ang mga kuko ay nilagay sa aming mga paa at kamay na nagdulot ng matinding kirot at paghihirap sa parehong puno at sa akin. Nakapag-iwan kami noon ng aming mga katawan na tumatawag sa lumikha na protektahan at alagaan kami. At inilagay namin ang aming mga katawan sa isang malalim na estado ng pagkawala ng malay, ng maaari mong tawaging suspendido na animasyon. Kami, ang mga kaluluwa na tumira sa katawang ito hanggang sa noon, ay maaaring umakyat sa mas mataas na sukat. Kahit na may pag-aalaga kami ng katawan, pinananatili naming buhay ang sinulid ng buhay hanggang sa maalis ang aming mga katawan. At sa pangangalaga ng aming mga minamahal na ina at mga kaibigan, nabuhay kami kalaunan. Oo, nakilala ko kalaunan ang aking mga kaibigan sa kalsada at nagpakita ako kay Paul din. Pagkatapos kong gumugol ng kaunting oras ng pagpapagaling mula sa mga sugat, kasama ang aking magagandang ministeryo ng aking mapaghimalang Inang Mary at Sister Martha. Hindi ako umalis sa planeta noon. Hindi. Nabuhay ako. Ang aming pamilya ay naglakbay sa Pransya, kung saan kami ay sinalubong at protektado, at kung saan nagawa naming ibigay ang edukasyon at kaligtasan na kinakailangan ng aming mga anak. Doon, ipinanganak ang aming pangatlong anak, at nagtaguyod si Mary Magdalene ng kanyang sariling misteryosong paaralan. Nang maglaon, ay naglakbay kami sa Turkey at sa malayong silangan, kung saan kami ay tinanggap din. Naramdaman ko ang isang malakas na koneksyon sa Budismo, at nais kong pagsamahin ang mga aral. Nais kong isama ang marami sa mga prinsipyo ng Budismo sa mga mensahe na naipasa ko. Lalo na ang pagbibigay din sa paglikha ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkaroon ng kapayapaan sa loob. Ang pagtuon sa panloob na paghahanap para sa mga kalayaan at katotohanan. At ang paggamit ng pagmumuni-muni upang maabot ang isang mas mataas na panginginig ng boses at koneksyon sa Diyos.
Nasa Tibet na nakita ko ang mistiko at gawa-gawa ng mga lugar saan nagtagpo ang langit at lupa. May mga portal doon sa Inner Earth. At pinag-aralan ng mga monghe ang malalim na mga diskarte sa pagpapagaling at mga tahimik na kasanayan na pinapayagan silang mabuhay ng daang-daang taon. Nanatili ako sa kanila sa matagal na panahon sa aking 8 dekada ng buhay sa perpektong kalusugan. Ito ay isang mahaba at kasiyasiyang buhay, puno ng mayamang pagsasama, at lalo na sa aking mas matandang taon na may tahimik na pagmumuni-muni sa yakap ng pag-ibig ng Diyos. Bumalik ako mula sa aking paglalakbay upang makasama ang aking minamahal na si Maria sa aming mga huling taon. Nanatili kami sa Pransya na may paminsan-minsang paglalakbay sa Inglaterra at Scotland hanggang sa natural kong pagkamatay sa edad na 86. Sinundan ako ni Mary ng ilang sandali pagkatapos. Naramdaman namin sa oras na nagsimula kaming isang pagkising, ngunit may kamalayan din kami sa kampanya ni Paul na tumawag sa kanyang sarili na isang apostol at kinuha ito sa kanyang sarili upang lumikha ng isang bagong sekta, ang Kristyanismo. Hindi ko inilaan na lumikha ng isang relihiyon. Nais ko lamang magdala ng mensahe ng pag-ibig at liwanag, na kung saan ay magpapaliwanag sa mga umiiral ng mga aral ng relihiyon sa buong mundo. Ang atin ay isang tuwid na mensahe, kung saan ay iwan na umunlad at kumalat, ay isang lumikha ng kapayapaan sa planet Earth. O hindi bababa sa magtataguyod ng isang kuta laban sa pagbaba ng dark energies na kasama ng dumaraming pagsalakay sa Archean Alliance, kasama na ang mga genetically nagbago na reptilian. Gayunpaman, tulad ng madalas mangyari, naging mga nagaangkin na taga-suporta na lumikha ng pinakamatagal na pagbaluktot ng ating mga turo. Nang iniutos ni Constantine ang pagtitipon at paglalathala ng Biblia ng lahat ng aking magagamit na mga aral, ang resulta ay ano paman ngunit tumpak o kumpleto. Ang kanyang hangarin ay may motibong pampolitika. Nais niyang makontrol at lumagong paglaki ng tinatawag noon na Kristyanismo, ang pagkilala sa Christ consciousness sa planet Earth. Nakita ng emperor ang banta ng pagpayag sa light na mag-filter sa buong kanyang malayong lagay at lalong hindi namamahala na imperyo. Ang joy at peace ay nag-insulate ng mga tao mula sa propaganda at pangamba. At ang paniniwala sa isang maluwalhating kabilang buhay sa presensya ng Diyos ay may gawi na gawin walang takot sa kanilang paglaban sa pagiging kontrolado. Ang karapatan sa pamilya, pamayanan at sa Diyos ay nagbabawas ng katapatan sa anumang nilalang pampolitika na natunaw ang mga artipisyal na hangganan at pambansang sigasig. Ang pagkasaserdote na kung saan ay isang makapangyarihang nilalang sa sarili nitong karapatan nakahanay sa mga pangangailangan ni Constantine sapagkat ito ay sa kanilang sariling paginawang na mapanatili ang kapangyarihan ng patriarchy as religion. At sa gayon, ang dokumento na iyong tinatawag na Biblia ay nilikha. Tinakda ng lumang tipan ang tono na may diin sa mga digmaan, kompetisyon at paghihiganti. Ang larawan ng Diyos na pininturahan nito ay pinagsama ang mga aral ng pinakamakitid at marahas na mga sekta ng maagang Hudaismo. Ang idinisenyo upang umayon sa mga susunod na sulatin. Karamihan sa mga ito ay may doktor, binago, muling binago at muling idinisenyo upang likhain ang nakakalito, magkasalungat na larawan ng galit o panghusgang Diyos na matatagpuan mo ngayon doon. Ang konsepto ng kasalanan ay ipinakilala sa mga sulatin at kasama ang larawan ng isang malasatanas na kontrabayani na itinaas mula sa nakakatakot na alamat na ginagamit ng mga magulang upang mapasuko ang kanilang mga anak. Ang pagkakasala at kahihiyan ay nakasenter sa paligid ng kontrol ng mga kasanayan sa sexual at pagsunod sa isang panlabas, pinarusahan ng Diyos.
Ang Diyos na ito ay tunay na salamin ng perpektong pagkontrol ng emperor. Ngunit wala itong pagkakahawig sa Diyos na aking ama ng paglikha, aking sariling mapagmahal na lumikha. Masasabi ko tiyak, ang isang bata ay hindi maaaring ipinanganak sa kasalanan, dahil ang isang sanggol ay isang ganap na walang sala na liwanag, hindi nagalaw ng kadiliman. Isang dalisay na kaluluwa sa proseso ng pagsisimula ng isang bagong buhay. Ang paglikha ng isang bata ay isang banal na kilos na pinagpala ng lahat sa langit. Walang magagawa ang isang sanggol na maaaring maging anumang paraan na naiugnay sa kasalanan o kasamaan. May isang natitirang travesty na dapat talakayin dito at kung saan dapat paggalingin bago ang mga tao ng inang lupa ay mabuhay sa kapayapaan. Iyon ang idea ng Kristyanismo ay isang totoong relihiyon. Hindi ko at hindi kailanman nagturo na ako ang pangwakas na dalubhasa o nag-iisang anak ng Diyos. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Walang nag-iisang tao o hanay ng mga aral ay ang huling salita. Higit sa lahat, mayroon lamang isang pinagmulan o tagalikha. Ang lumikha ng lahat ng paglikha sa ating universo at iba pa. Walang individual o relihiyon na may direktang linya o isang ginustong katayuan sa kanila. Ang mga itong aming ina o father source at lahat ay pantay sa kanilang mga mata. Kaya nakikita mo ang ideya ng isang digmaang pangrelihiyon ay isang walang katotohanan. Ang bawat kaluluwa sa lupa at sa mundong buong multi-universe ay may pantay na lugar sa kanilang mga puso. At isang bukas na linya upang makipag-usap ng hindi nangangailangan ng mga tagapamagitan, pare o channeler. Kayo ay pinanganak na may kakayahan at pagnanasang maiugnay sa pag-ibig, proteksyon at kapatawaran ng ating may lalang. Ang paggawa nito ay magdudulot lamang ng kagalakan at malalim na katuparan sa lahat. Hindi ako mag-aalok sa iyo ng detalyadong mga paglalarawan ng mga tao at mga lugar na nakasalamuha ko sa aking buhay. Ang mga elementong iyon ay hindi mahalaga, maliban upang kumpirmahin ang aking pag-ibig para sa sangkatauhan at ang aking malapit na pagkakaugnay sa aking pamilya, asawa at mga anak. Hindi ako paksa ng mga katuruang nais iparating ng Diyos sa daigdig. Ako ay naging sisidlan para sa mensahe ng pag-ibig ng ating tagapaglikha. Ang mga kaganapan sa aking buhay ay mahalaga lamang sa pag-iilaw nito sa kung sino ang paninindigan natin at kung ano ang itinuturo namin sa iba. Ang aming mensahe ay binago ng malalim nang ang pagpapako sa krus ay naimbento bilang sentro at punong punto ng aking buhay. Ang imahe ng aking katawan na nakabitin sa krus ay talagang isang paalala sa lahat ng araw na ikaw din ay parusahan sa paniniwala sa akin at sa aking mga aral. Ito ay isang nakasisindak na banta at tinanggal nito ang kagalakan. Ang hindi matunaw sa imaheng ito lamang ay nakagawa ng mas maraming pinsala kaysa sa lahat ng mga salitang maaaring gawin upang pigilan ang kaligayahan, pagdiriwang at pananampalataya. Naghahati dito ng kalungkutan at pangamba, pagkalungkot at kawalan ng pag-asa. Ano ang kaginhawaan na maaari nating makuha sa pahayag na si Kristo ay namatay para sa iyong mga kasalanan? Dapat kong sabihin sa iyo ngayon, madiin kong sinabi. Ang parusa ko sa mga kamay ng mga umuusig sa akin ay hindi ako natalo, ni namatay ako. Ni ang aking buhay o ang aking kamatayan ay walang kinalaman sa kasalanan, sa iyo o sa akin. Dumating ako sa planet Earth upang kumatawan sa sagisag ng isang mabuti at mapagmahal na pamilya, na malinaw na walang kinalaman sa pagiging walang asawa, upang magturo sa pamamagitan ng pamumuhay kasama ng iba, at upang maiangat ang mga puso ng mga pinagtripan at napailalim sa hindi patas na pampolitika at pinansyal na mga kasanayan.
Ang pang-aabuso ng kapangyarihan ay halos laganap noong ngayon. Kahit na ang paraan ang ng pagnanakawan sa mga mahirap upang ibigay sa mayaman ay naging mas epektibo at mahusay sa mga nagdaang panahon. Maraming tao ang tila kinikilabutan na basahin ang mga channeling mula sa akin at mula rin sa ina o amang Diyos na may kasamang malawak na nilalamang pampolitika. Nagtataka ako kung bakit nila maiisip na ang aking mga aral ay maaaring ihiwalay mula sa mga kondisyon kung saan nakatira ang mga tao at ang pang-aapi na nagdudulot ng matinding pagdurusa at pag-agaw. Ang mga taong nagdurusa ay may kaunting enerhiya na natitira pagkatapos ng pakikibaka upang mabuhay at mas mahina laban sa karagdagang pang-api. Nihirapan din sila na panatilihin ang kanilang mga puso na puno ng pag-ibig at bukas sa kanilang isip sa mensahe ng Diyos. Layunin naming tulungan na itaas ang mga kondisyon kung saan nakatirang mga tao, pati na rin ang estado ng kanilang buhay na espiritual. Naging manggagamot din ako, tulad ko. Ang pisikal na pagdurusa na sanhi ng sakit at kapansanan ay matagal nang pinalala ng hindi magandang dieta. Sobrang siksik at nakakalason ng mga kondisyon sa kapaligiran. Nais kong maibsan ang hindi kinakailangang sakit ng pisikal na karamdaman dahil sa may posibilidad na iwanan ng mga tao na pagod at desperado. Pumaling sila sa Diyos para sa aliw at paggaling. At sa sandaling magawa nila ito, nais kong dalhin sa kanila ang kaluwagan at kagalakan na kasama ang pagpapagaling. Ito ang dahilan kung bakit nakikipagtulungan kami sa napakamaraming mga light workers na nagpapagaling ngayon. Panahon na para sa lahat ng mga nilalang ng Mother Earth upang gumaling at para ibalik ng Mother Earth ang kanyang sarili pagkatapos ng 1,000 taon ng pag-aabuso sa kamay ng sangkatauhan. Panahon na para sa Grand Awakening to the Truth. Lahat ay isa. Walang individual, walang hayop, walang puno na hindi likas na konektado sa pamamagitan ng hibla ng kanilang pagkatao sa bawat iba pang nilalang. Ang isang puno ay nakadarama ng sakit kapag ito ay pinutol. Nararapat itong igalang at igalang kung ito ay ginagamit sa pagtatayo ng isang bahay. Mas mabuti pa ang teknolohiya upang ganap na maiwasan ang paggamit ng mga produktong gubat ay magagamit at malapit na din nang dalhin sa daigdig ng iyong mga galactic brothers and sisters. Anong uri ng pag-iisip ang kinakailangan upang maging sanhi ng isang buong sibilisasyon upang maubos at masira ang tahanan nito? Ang mapagkukunan ng lahat ng mga kailangan nila para makaligtas. Naniniwala ako na ito ay parehong kadiliman na nagpapakain at pagkamuhi sa sarili at pagkapuot sa iba na hindi kagustuhan ng sarili. Ang namumugtok na puot na iyon ay dumaloy sa buong ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at ng kanilang mga kasama sa lupa, na lumilikha ng isang makamandag na kapaligiran kung saan ang mga hayop ay nagkabalikan at nagsimulang makipag-away at kumain ng bawat isa. Bilang panginginik ng mga kurso sa pag-ibig sa buong planeta, naaangat ang mga puso at isipan. Ang mga hayop ay tutugon sa pamamagitan ng pakiramdam at pag-uugali bilang magkakapatid. Sa paglaon, ang lahat ng mga kaharian ng daigdig ay sasali sa tao at sa pagkakaisa ng pag-ibig. At ang pagkain sa bawat isa ay magiging isang bagay ng nakaraan. Ang mga katawang tao ay umusbong upang mabigyan ng sustansya ng isang gulay at dieta na prutas, at ang mga hayop ay magbabago kasama mo. Nagsimula na ito para sa kapwa-tao at hayop. Ang magkakalat na epekto ay nalalapat sa iyong panahon, dahil ang kamalayan ng tao ay pumupukaw ng parehong karahasan at sa karahasan sa mga pattern ng panahon tulad ng ginagawa nito sa Animal Kingdom. Ginagawa ngayon ng Mother Earth ang kanyang paglilinis at pagpapanumbalik ng dalisay na Eden na kanyang mga pagsisimula.
Ang sangkatauhan ay maaaring magambala at masobrahan ng karahasan ng kanyang mga reaksyon o itaas ang inyong panginginig ng araw sa gayoy nagpapagaan ng mga epekto ng kanyang mga pagkilos na proteksyon sa sarili. Sinasabi ko sa iyo ang mga bagay na ito tungkol sa kasalukuyang pagpapaunlad sa Earth dahil nakikita mo ang aking gawain sa sangkatauhan ay hindi natapos. Naipasa ko mula sa karanasan ng isang buhay ng isang katawan sa pangatlong sukat ng direkta sa ikalimang sukat. Unawain, umakyat ako. Dinala ang aking katawan tulad ng gagawin mo. Ang bahagi ito, kwentong biblikal, ay bahagyang totoo. Tinatawag itong isang muling pagkabuhay na kung saan ay hindi tumpak na isang paglalarawan tulad ng pag-akyat. Hindi lamang ako nabuhay, ngunit kalaunan ay itinaas ko ang aking katawan na mas mataas na sukat. Ang mga sa atin ay nagawa ito ang magkakaroon na ngayon ng isang katawan na magagamit sa atin kapag nais nating bumalik sa daigdig. Nang hindi kinakailangang dumaan sa proseso ng kapanganakan at pagkabata. Inaalok ko sa iyo ang maikling balangkas na ito ng aking buhay upang ibunyag sa iyo ang pinakamapanirang mga ideya na ipinakita na para sa akin, na parang kinakatawan nila ang mga katotohanan na lalapat sila sa ating Ama o Inang Diyos, ating may lalang, at kanilang ugnayan para sa atin. Marami pa akong masasabi, ngunit hinahangad ko lamang na ituro ang pinakamatindi na mga kasinungalingan. Yaong lumikha ng pinakamalaking pagkabaluktot sa katotohanan ng aming ugnayan sa Ina at Ama na lumikha at ang kumpanya ng langit, na lahat ay narito upang tumulong ikaw ngayon sa iyong darating na asensyon. Iminumungkahi ko na basahin mo ang mensahe ng autobiography kong ito sa konteksto ng mga naunang nakachannel na mensahe mula sa Ina o Amang Diyos na nagbigay sa iyo ng mas malawak at detalyadong paglalarawan. Ang mga ito ay nai-channel ng aming mahal na si Catherine. At ang mga pagsasama-sama ng mga kapaki-pakinabang na mensahe na ito ay tinatawag na When Pinched My Toe. Binibigyan kanila ng pagkakataong maramdaman kung paano kami nagtutulungan kasama ang iba pang mga Ascended Master upang magawa ang maluwalhati at makasaysayang proseso ng pag-akyat na ito. Maririnig mo ang pag-ibig sa kanilang mga tinig at ang katotohanan ng kanilang mga salita na ganap na nakahanay sa aking sarili. Naniniwala akong madarama mo ang aking pag-ibig na mayroon kami para sa iyo at ang pag-ibig na dinala ko sa aking puso para sa lahat ng mga iyon. Kapag ang iba ay sumuko na sa mga tao ng planet Earth na natiling malakas ang aming pananampalataya at pag-ibig at napatunayan kami ngayon sa aming pananampalataya na magkasama, malalaman natin ang pangarap at makamit ang pinakadakilang hamon na naganap sa kasaysayan ng universo. Mahal ko kayong lahat. Kami ay isa, hindi mapaghiwalay tulad ng hangin at dahon, magpakailanman at lagi. Ako, iyong Jesus, Sananda, kasama ang lahat ng kumpanya ng langit. Ang binagong 2015 edisyon ng bagong banal na ito ang ipinalaga ng Sananda na gagamitin kung nais mong kopyahin para sa personal na paggamit o isalin sa ibang mga wika. Mangyaring kumonsulta sa Catherine at Sananda kung nais mong isalin ang mga mensaheng ito ni Sananda Jesus na itranscript ni Catherine A. May.